Sa araw na ito, aming dakilat makapangyarihang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong yugto ng buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, at patuloy namin pinapasalamatan ang inyong dakilang pagmamahal na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa upang makarating sa kaluwalhatian na inihanda mo sa bawat sumusunod sa inyong kalooban. Ama, maraming salamat sa patuloy mong gabay, sa patuloy mong pagbibigay ng lahat-lahat ng ating mga pangangailangan, both physical, material, and spiritual. Nawa po'y patuloy niyong gagabayan ang bawat isa na may pag-alinlangan, at nawa po'y patuloy mo kaming gagamitin sa angkop ng aming kakayanan, dahil ikaw man lamang ang nag-iisa na nakakaalam ng lahat ng bawat isa sa amin. Ano ang makakayanan namin? Aba Yahuwah, for these end times, thank you so much na hindi masasayang ang mga buhay namin, kundi magiging kagamitan nyo ang bawat isa sa amin na nagsisikap na maglilingkod sa inyo, nagsisikap na masunod ang inyong kalooban. Make us at all, gamitin nyo ang bawat isa sa amin na magiging kasangkapan na mabuksan ang diwa ng karamihan. Maraming salamat sa inyong banal na pag-ibig na siyang nagbibigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Sa inyo lamang ibibigay ang lahat ng papuri at pagsamba, pasasalamat sa pamamagitan ng banal mong pangalan na siyang ibinigay mo sa iyong bugtong na anak na siyang aming Messiah, Yahushua. Yada. Not
Higit sa pagsisikap na maging iyong buklod, sa kadiwa mong irong lahat nawa'y mabusog. Sa salita mong utos bawat isa ay susunod. Ito ay laging susundin, dito katalikdan, pagkat nagbibigay buhay sa lingkod mong hirang. Ikaw ang aming kalasan, kaya nawa ay iligtas. Pagsunod sa utos mo ang siyang lagi sinisikap. Ang iyong mga utos ay tunay na inibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong inisip. Matitiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Salita mo ay tanglaw at sa amin ay patnubay. Liwanag na tumutumbok yung sa iyong kaharian. Kaintin na pangako, ikaw lang ang susundin. At sa iyong pagmamahal buhay namin ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay tunay na inibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Matitiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Salita mo ay tanglaw at sa amin ay patnubay. Liwanag na tumutumbok tungo sa iyong kaharian. Taimtim na pangako, ikaw lang ang susundin. At sa iyong pagmamahal buhay namin ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay tunay na inibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong inisip. Matitiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Hallelujah. Ikaw lamang ang tanging sasambahin. Ikaw lamang ang tanging. Hallelujah. Blessed be your holy name, Heavenly Father. Kay puti-puti mo aming Ama,
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay pagpawalang hanggan. Kay buti-buti mo aming Aba, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Yahweh na aming Ama. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, dakilang layang ng buhay ko. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Yahweh na aming Ama. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, dakilang layang ng buhay ko. Dakilang Ama, aming Aba, Yahweh. Hallelujah. Blessed be your holy name, Heavenly Father. You are so great and wonderful. Forever in my life, you see me through this season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, yeah, a hymn of love for your faithfulness to me. I've carried an everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you.
Father. You are so great. Hallelujah. You are so wonderful. You are worthy of our praises and thanksgiving. You are worthy to be giving thanks. You are worthy. Hallelujah. 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 For all the praises and thanksgiving to all your creation. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba, pasasalamat, aming dakila at makapangyarihang Aba Yahuwah, kaisa ninyong bugtong na anak ng aming Misaya, Yahuwah. Yada. Hallelujah. Ikabutan na. Ako hindi magluta ito. Tapos naman mama. Hindi mo kumakaibo. Hallelujah. Hallelujah. Happy Sabbath once again mga kapatid. At sa araw na ito, wala na naman tayong internet dito dahil walang kuryente. Brownout na naman dahil nga daw sa schedule ng paglalatag nila ng panibagong kable sa kawad ng kuryente, dahil na raw kailangan ng papalitan. Dahil last 1983 pa ang kable, ang gawad ng kuryente dito sa amin. So ilang dekada na ang nakakaraan. Anyway, gaya ng sinabi natin mga kapatid sa GC kanina nung tayo pumunta doon sa may nakasagap ng signal doon sa patungong bayan, na kung hindi makakapigil sa atin ang pagbibigay papuri, pagsamba, pagbibigay ng tawag dito, yung pagpapahalaga sa araw ng banal na kapahingahan, kahit hindi man tayo live na nagkakasama-sama sa platform na meron tayo ngayon sa ating kapanahonan. Ngunit I really believe that the Almighty Father nagbubuklod sa atin. Pinag-iisa tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Hallelujah. So, sa araw nito mga kapatid, meron naman tayong pagliliningin, tatalakayin na mga referensya ng kasulatan na magagamit natin sa ating paglalakbay, sa patuloy nating paglalakbay sa ating journey as a person, as a human, as a spiritual being with this human body na nag-aantay sa pagbabalik at paghahari ng ating Misaya Yahuwah. Okay? So, medyo namamaos ang boses natin mga kapatid, saka dahilanan siguro ng grabe ang init nung nakaraang araw pa. Tayo'y nasa daan at prone tayo sa lahat ng alikabok, init ng araw, pollution. Pero hindi naman gaano dito sa amin sa Surigao, hindi naman gaano malayo dyan sa Metro Manila o sa mga malalaking syudad. Anyway, sabi nga ni Apostol Pablo na in all things give thanks.
At hindi lang si Pablo ang nagsasabi nun. Halos lahat ng mga naunang disipulo at mga apostolis ng ating Misaya ay nagsasabi na kailangan nating palagi at patuloy na magpapasalamat sa ating mahilikha. Okay. 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 Atin lang babalikan mga kapatid yung nagiging pamantayan, nagiging ginawang doktrina ng Christianity. Babalikan natin at lilinangin natin ito mga kapatid ngayon dahil hindi lang ang Christian world sa Christianity ang gumagawa nito at kahit sa ibang mga sikta pinanghahawakan din ito sa mga naniniwala sa Misaya. Okay? Sa naniniwala na ang Ama ay nagpapadala talaga ng isang magliligtas, ng isang physical na magkatawang tao enter into the human body upang maisagawa niya ang ultimate redemption of the mankind na nailigaw, naisanla ang karapatan bilang tagapamahala ng sanlibutan ito. So, alam na natin dito, lalong-lalo na dito sa atin, sa kadiwa, na alam na natin na once upon a time, nailigaw ng adversaryo ang plan B ng Ama na ginawa niyang kawangis. Sa ginawa niyang kawangis niya sa first human being na ginawa ng Ama, male and female, it was corrupted by the adversary. So, gumawa ng redemption ang Ama na talagang kinuhanan niya ang katawang ito mula sa lupa, mula sa ginawa niyang sanlibutan. Ngunit ito'y nagawan pa rin ng paraan ang adversaryo na makuha ang karapatan na mamuno pamahalaan ang sanlibutan ito. Because, mga kapatid, ang master plan ng ating Ama, ng ating Creator, bakit siya gumawa ng mundo? Dahil paglalagyan niya ito ng kawangis niya. To live in this earth in eternity. To live in this earth happily ever after. Kumbaga. But merong enviousness na namumuo sa isang parte ng kanyang gawa rin. So ngayon, ang master plan na ito, ang blueprint na ginawa ng Ama para sa tao,
na pamahalaan ang sanlibutan ito ng matiwasay, mapayapa, maganda, at puno ng kagalakan. And it was interrupted and corrupted by the adversary. Kaya, to make this human being, rewind. To make this spiritual being with a human body na magiging perpekto, kahit na ito'y nakokorap, na intercept ng adversaryo, ginawa ng Ama na hahayaan na lang muna, diba? Kung ang history ang ating pagbabasehan, mga kapatid, ang history ng kasulatan ito at ang mga hindi na inaisasamang mga kasulatan dito sa tinatawag na Biblia, ating mga nalalaman na hinahayaan na lang muna ng Ama na ang tao na tayo na tao ang mamimili muna kung ano ang tatahakin ating landas, dahil meron ng pinili si Eve at saka si Adam. Ang grandparents natin, mga kapatid, sila ang unang namili. Sila ang unang tumatamasa ng free will na binigay ng ating Ama. Kaya sa pagpili nilang iyon, nadadamay ang mga henerasyon na dumadaan. Okay? Hanggang nandito na tayo. At tayo ay naniniwala na ang ating henerasyon ngayon ang the last generation. Although, in our limited na kaalaman, hindi man siguro ito 100%, but dahil ang Ama lang naman ang nakakaalam, ngunit batay na rin sa mga ebidensya na ating nakikita, ating napapakinggan, ating mababasa, akma ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, akma ang mga pangyayari ngayon dito sa kinagalawan nating mundo ngayon, akma sa mga propesiya na mababasa natin sa iba't ibang kasulatan na meron tayo ngayon patungkol sa espiritualidad. Kaya babalik tayo, mga kapatid, before natin tatalakayin ang isa sa mga nasasabi nating binabataya, nagiging doktrina ng Christianity, ng iba't ibang grupo ng Christianity. Once you are safe, you are saved. Okay. Babalikan muna natin ang sinasabi ni Pablo sa chapter 1 dito sa Ephesians. Okay. Ipapaalala ko lang muna ang sinasabi ng Espiritu kay Pablo. Okay, dito sa chapter 1 verse 3. Okay. Babasahin ko ang simula talaga. Chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Messiah Yahushua, by the will of Alahayam, to the saints who are in Ephesus and are faithful
in Yahushua. Okay. Messiah Yahushua. Take note mga kapatid. Ito muna tayo. Ano ang address ni Pablo sa mga believers sa Ephesus? Dito sa sulat dito, sabi niya, to the saints who are in the Ephesus and are faithful in Messiah Yahushua. So, mga kapatid, papaalala lang natin sa mga mananampalataya, totoo, lalong-lalo na sa mga totoong nagsisikap na masunod ang kalooban ng Ama. Hindi lang si Saint Therese, hindi lang si Saint Fatima, ang mga santo, hindi lang si Saint Peter, si Saint Paul, si Saint Andrew, si Saint Matthew, hindi lang sila ang mga saints, kundi tatawagin ding saints, santo, ang mga faithful believers to the Messiah, of the Messiah. Okay? Dawa? Okay. So, verse 2. Grace to you and peace from Alahayam, our Father, and to our Adonai Messiah Yahushua. Okay. Verse 3. Blessed be the Alahayam and Father of our Adonai Yahushua, the Messiah, who has blessed us in Messiah with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption as sons through Messiah Yahushua, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Okay. So ngayon mga kapatid, si Pablo nag-i-emphasize dito concerning to the elect people. Sino ba ang mga taga-Ephesus? Hindi sila lahat na nandyan sa Ephesus mga Hebreo or mga Israelita man. But Paul addressing to all the saints or to all the believers of the Messiah, and ini-emphasize niya dito, sabi niya, kailangan yung mapagtanto, kailangan yung maalala, kailangan yung mapag-alaman, kailangan yung tandaan na even before the creation or even before the foundation of the earth, of the world, He chose us, sabi niya. Okay? Kaya nga sabi niya sa kanyang introduction, blessed be the Alahayam and Father of our Adon Yahushua the Messiah, who has blessed us in Messiah, which every spiritual blessing in heavenly places. Lahat ng pagpapala, spiritual na pagpapala, dahil lahat ng pagpapala ng Ama, spiritual blessing from the Father through the Messiah.
Ibig sabihin, kaya nga wala talagang laktaw. Wala talagang shortcut. Walang shortcut sa pananampalataya, mga kapatid. All are in the process. Yun ang in-emphasize ng Messiah. You cannot do anything without me. You cannot directed to the Father. Dadaan mo na kayo sa akin. Diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil siya ang binigyan ng authority ng Father. Siya. He predestined us for adoption as sons and daughters through Messiah Yahushua. Kahit saang banda tayo magbabasa dito sa kasulatan, lalong-lalo na sa New Testament na tinatawag, ini-emphasize dito, kaya nga pinadala ang Messiah dito sa sanlibutan upang makikita ng sangkatauhan ang pagpapala at ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Ama. Tingnan niyo mga kapatid, kahit sa Old Testament, sa ating mga ancestor, tingnan niyo ang ginawa ng Ama. Palagi siyang gumagamit ng isang individual upang ang ginawa niyang kawangis niya matututo, mapalapit sa kanya, susunod sa kanya ng maayos. Palagi siyang may ginagamit. Palagi siyang gumamit ng isang individual. Panahon ni Adan, ni Eve. Diba si Adan, ang una niyang ginamit para sa kanyang asawa. Hindi na ang Ama directly talking to Eve. May mababasa ba tayo? Na ang Ama ang nung umpisa, don't get me wrong, nung umpisa nagsasalita ba ang Ama directed to Eve nung hindi pa sila nagkasala? Hindi naman, iba yan. Hindi. Kay Adam, so si Adan, ang ginamit niya sinasabihan niya ng instruction, at si Adam na ang magbigay ng instruction sa kanyang asawa. Yun ang nangyari, at yun ang konsepto na ating makikita hanggang ngayon. Okay, ngayon time na nagkasala na sila, sumuway sila sa instruction, sa utos ng Ama. Doon pa lang ang Ama kumukumpronta ni Eve. But at first, sinong binigyan niya ng instruction? Si Adan. Pero sa judgment, individual na ang kanyang pagkumpronta. Tingnan niyo mga kapatid, gagamit siya ng isang individual para sa instruction upang maiparating ng kung sino man. Pero sa judgment, kanya-kanya na, or individual na ang kanyang pagsasabihin, or pagkumpronta. Okay?
hopefully, nandito pa rin tayo mga kapatid. Sabi niya kaya Dan, ito ang gagawin nyo. At ito lang ang gagawin ninyo. Pero binagyan niya ang tao ng free will. Ngayon, sumuway nga. Kaya sabi ng ama, sa kanila, sa kanilang tatlo na, which is ang isa known as ahas, serpent, na yun ang pinagdidebate yan at hanggang ngayon. So ngayon, mga kapatid, bigyan natin ito ng elaboration. From Adam, ginamit niya si Adam to sino pa ang kasunod kay Adam. From generation to generation, si Noah. Okay? Si Noah, pangalawa, si Noah. Pagkatapos ni Noah, sino na? Si Abraham. Okay? Pagkatapos kay Abraham, sino ang noon na binigyan ng utos ng ating ama, ng instruction ng ating ama? Si Moses na. Okay? Hanggang sa kasalukuyan. Gumamit talaga ang ama ng isang individual. Titingnan natin ang buong kwento dito sa kasulatan. Ang ama, lahat ang nagbibigay ng instruction sa mga individual na ito. Hanggang sa katapusan ng era ng mga propeta. Ang daming propeta. Isaiah, Jeremiah, Daniel, at dami. Obadiah, marami, Micah, Zephaniah, ang dami. Gumamit ang Messiah ng isang individual to give his instruction to the people para makabalik sa kanya, upang ang sangkatauhan ay may balik ang pagtitiwala, pananampalataya, pagsunod sa kanyang instruction, sa kanyang Torah. Okay? Baka ano na ang iba nito, sorry for the word. Kumbaga naumay na ang iba sa word na ito ng Hebrew. Word na direction. Sa Hebrew, Torah. Okay. So, nung ang ama ay medyo sasabihin na lang natin para mas simplified. Nung nakita ng ama na medyo failure ang mga ginamit niya upang mailigtas niya ang kanyang mga lipi, kanyang mga chosen people. Nagbigay ang ama ng ultimatum na, consumatum is, kung sa Latin word pa. Ewan ko kung tumpak ba yun na word eh. Ultimate person, ultimate redemption ang ginawa ng ama once and for all. Kumbaga, umabot na sa sukdulan. Ang pagbibigay ng ama ng pamamaraan na ang ginagamit niya ay purely
from Eve. Okay? Purely tao. Okay? So, ang ginawa ng Ama, dahil nga we are created by His image and after His likeness, ang ginawa na ng Ama, ultimate redemption, ang gagamitin niya na, okay, perfect na. From spiritual being entering into the human body, human vessel, upang magkaroon ng tinatawag na human being. Dahil ang ililigtas, hindi lang ang pagka-human, kundi kasama ang pagka-spiritual. Kaya dito, sinabi ni Pablo that even the foundation of the world, He chose us. Even as He chose us in Him. Kaya malinaw dito sa translation ito, mga kapatid, ang sinabi ni Pablo. Even as He, or the Father, chose us in Him, in Messiah, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Dalawa ang sinabi dito ni Pablo. Holy and blameless. Complete package of perfection. Okay. So, He predestined us for adoption as sons and daughters through Messiah, Yahushua. Ngayon, mga kapatid, nagkukontradict ba ito sa sinabi ng Messiah? Si Pablo ba ay contradiction ng Messiah? Hindi. Bakit? Sinabi ng Messiah mismo doon sa Matthew, Mark at Luke at even in John, sa 4 gospel na tinatawag. Sinabi ng Messiah, walang makakaagaw sa inyo, sa aking mga kamay, at walang pupunta sa akin kung hindi pinadala ng Ama. Ibig sabihin, walang maniniwala, walang mananampalataya sa Messiah kung hindi pinadala ng Ama. So, the Father is the master planner. The Father is the master architect. The Father is the master architectural. Architect. Okay. Ngayon, diba walang shortcut? Meron palagi siyang ginagamit upang maiparating sa sangkatauhan ang kanyang master plan. Okay. Mula pa noon hanggang ngayon, bumalik ng Messiah sa right hand ng Ama. Nakasulat yun, mga kapatid. Okay. Nakasulat yun. In the book of Acts, ang mga angel mismo ang nagsasabi sa mga apostolis, "Oy, mga taga-Galilea,
mga taga Galilee, man of Galilee, why are you standing here? Okay? Yung Yahushua, yung Messiah Yahushua na inyong nakikita na nag-ascend sa heaven, na pumunta sa kanyang trono sa kanang kamay ng Ama, kung paano nyo siya nakikitang nag-ascend, umakyat, sa ganung paraan nyo rin makita siya sa kanyang pagbabalik. Just think of it, mga kapatid. Kahit na marami pang mga nagtutuklas ngayon, kahit pa maraming naglalatag ngayon ng samot-saring, at maganda yun mga kapatid, na marami na ang naglalatag ngayon na, oh, this is the original transcript, this is the original Hebrew manuscript na isasalin. Maganda yun, pang malaman natin kung ano talaga ang totoong nasasabi at sinasabi sa original na kasulatan. Ngunit in my personal experience, na maraming translations ang mababasa natin ngayon, merong mang self-serving sa ibang translation, but kung titingnan mo ang mga konteksto ng kanilang mga sinasabi, kahit may mga self-serving, meron mga kapatid, sa mga ibang translation, meron mga self-serving, kagaya na lang ng American Standard Version. Napakalaking self-serving doon dahil may ginawa silang specific version ng isang verso, katulad na lang sa dito sa Ephesians chapter 2, na meron silang inedit at winala na isang word. Okay. But sila lang ang American Standard Version lang. But sa iba't ibang mga translation, kung titignan natin ang buong konteksto, ganun pa rin ang punto ng pagkasabi. Kagaya na lang ng isa sa mga napaglinangan namin ng ating isang kapatid. Sa unang tingin, kala mo, oh, bago pero, di ba? Bago. Bago sa paningin. Unang mapapakinggan, oo nga, no? Iba. Pero, kung nilayan mo na, ganun din ang kanyang tumbok, ganun din ang context, ang gusto niyang sasabihin at sinasabi. Kaya nga kapatid, kahit nga tayo mismo naniniwala that this book, these writings, the scripture was corrupted by the first translator, which the Greek. Dahil alam natin kung sino ang mga Grego. Okay? But I really believe that our Heavenly Father, hindi niya hinahayaan na makurap ang lahat ng ito. Ang isa sa mga hinahayaan ng ating Ama, dahil na rin sa katigasan ng ulo ng ating mga ninuno, hinahayaan ng Ama na ang mga mamamayagpag ang panliligaw ng mga adversary, ng kampo ng adversaryo. Identity theft ginawa nila sa ating Ama at ng Misaya, ng kanyang anak. Identity theft, hinayaan yun ng Ama upang matest ang katatagan,
matest ang desire at discernment ng kanyang lipi. Sa tinatawag dito ni Pablo na chosen people of the Father even before the creation or even before the foundation of this world, na maniniwala, mananampalataya sa Misaya, nasusunod sa yapak ng Misaya. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Kaya nagiging ito ng mga so-called believers of the Messiah, nagiging naaabuso ito dahil ang kasunod na sinulat ni Paul dito sa chapter 2, specifically sa verse 8 hanggang 9, ito ang nasusulat. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of Al-Hayam, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Messiah Yahushua for good works, which Al-Hayam preferred beforehand that we should walk in them. Kung ididiretso natin ang pagbasa, mawawala yung doktrina ng once you are saved, you are saved. Bakit? Pinutol kasi dito, verse 8 and 9, napuputol. Diyan lang, hindi na idiniretso pa sa verse 10. Dito lang sa sinasabi na for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. Tama naman eh. Kahit noon pa sa panahon ni Moses, kahit doon pa sa unang pagbibigay ng Torah kay Moses, hindi pa pala binigay ang Torah. Bakit? Binigyan na ba sila ng Torah? Binigyan na ba sila ng kautusan ng Ama? May ginawa na ba sila? Ang mga Israelita specifically, may ginawa na ba sila upang sila'y mapalaya, mapalabas sa Egypt by their own ability and capacity? Meron ba? Wala. Yung pagliligtas sa kanila ng Ama, dahil ba sila'y nagtutuwad-tuwad na at gumawa na ng mga sacrifice offering? Naliligtas ba sila dahil sa Torah? Hindi. Nailigtas ba ang naipalabas ba ang mga Israelita sa Egypt dahil sa kanilang pagsunod sa Torah? Hindi. They are saved by grace through their faith. Bakit? Bumabangga ba si Pedro dito sa Torah? Sa Old Testament? Hindi. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Israelites saved by grace doon sa Egypt. Nandun pa sila sa Egypt. For by grace, Israelites have been saved through their faith. Sa ating halahayam, through
Moses. Si Moses ang ginamit ng Ama sa pagbibigay sa kanila ng salita. Ngayon, ano na? Sinipa ba ni Pablo ang Torah? Hindi. Iniligtas ang mga Israelita nang wala pa silang ginagawa. Ngayon, nung nandoon na sila, nailabas na sila sa Ehipto, upang mapanatili nila ang kaligtasan na iyon at mapanatili nilang susunod at makamtan ang total liberation, kalayaan at katiwasayan. Upang mapanatili nila iyon, binigyan sila ng instruction ng alahayam na ito ang gagawin ninyo upang mapanatili ninyo ang inyong pananampalataya sa akin. Huwag kayong gagawa ng ibang alahayam maliban sa akin. Huwag kayong sasamba ng ibang alahayam maliban sa akin. Diba? Kailan sila binigyan ng utos? Nung sila'y iniligtas na. Hindi nga sila nailigtas dahil sa Torah. Hindi. Simple as that. Hindi sila nailigtas dahil sa Torah. Kundi, binigyan sila ng Torah dahil sila'y iniligtas. Ganun din sa atin. Iniligtas tayo ng Misaya dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At susundin natin ang Torah dahil tayo'y ligtas. Iniligtas niya. Okay? Gagawin natin ang Torah dahil tayo'y iniligtas na. As simple as that. Merong mga ginamit ang Misaya, ang ating Ama. Sa panahon ng mga Israelita na nailabas sa Egypt, yung redemption na yon, yung salvation na yon, ginamit niya si Moses na magsalita sa kanila. Ito ang gagawin ninyo upang kayo'y maligtas. Sila'y naniniwala, nananampalataya. Iniligtas sila. Binigyan sila ng instruction upang mapanatili ang kaligtasan na yun. Hindi ginawa ng iba. Ano ang nangyayari? Judgment. Kapahamakan. Okay? So ngayon, mga kapatid, ano ang gagawin natin ngayon? Sino ang ating susundin? Yung mga napapahamak o yung mga nakarating sa lupang pangako? Sa promised land? Siyempre, ang susundin natin yung mga nakarating sa pangako ng Ama. Sabi nga ni Joshua, pumili kayo. Basta ako at ang aking pamilya magsisilbi sa nag-iisang Almighty alahayam. Pumili kayo. Sino ang inyong sasambahin? Ang mga tinatawag bang alahayam, Elohim ng mga pagano? Basta ako at ang aking pamilya sasamba at magsisilbi kay Abba Yahuwah. Hallelujah. Yun ang sabi ni Joshua. Kaya si Joshua at si Caleb ng lipi lang ang nakapasok sa lupang pangako. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, anong pipiliin natin? Na nailigtas na tayo
ng Misaya sa tinatawag nilang mortal sin. Nailigtas na tayo ng Misaya sa kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi ba natin gagawin ang kanyang instruction? Sabi ng Misaya, if you love me, keep my commandments. At anong ginagawa ng Misaya? Ginawa ng Misaya ang mga tuntunin na ibinigay ng Ama prior pa sa kanyang pagdating. I have not come in this world to abolish the law and the prophets. I have come to fulfill it, to do it. In other words, iniba na naman ang mga self-serving ito eh. Sinabi ng mga self-serving ay hindi. Ang Misaya na ang gumagawa ng lahat para wala na hayahay ang kagustuhan ng tao, kagaya ng mga Israelita noon na ayaw na nilang sumunod sa Torah dahil gusto silang hayahay of life. Nasa sa atin yun, mga kapatid, dahil kanya-kanya naman tayo ng paghaharap sa ating mailikha. Kaya mga kapatid, it's our choice, personal choice. Sino ang ating susundin? Ano ang ating susundin? Anong direksyon ang ating susundin? Kaya, once again, happy Sabbath and be blessed. Shalom. Hallelujah. Tayo ay manalangin sa ating pagtatapos. Mabaging Ama, aming dakilang alhayag, Aba Yahuwah, kami po ay lubos na nagpapasalamat na naman sa inyo sa panibagong lugto ng buhay at sa iyong mga salita na aming napapakinggan ngayon, napapagnilayan ngayon. And my prayer, Heavenly Father, na ito'y maitatanim sa puso't isipan ng inyong mga nagsisikap na lingkod. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pamamagitan ng banal mo pangalan sa ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, ang aming Misaya, Yahushua. Yada.